Number 6, sasang. Alam niyo na siguro yung sang, no? Kasi palagi nababanggit ito eh. Yan. Tanaka-san, yung Mr. Tanaka. No? Ito yung pinakalatino sa yung sang. So, sang is added to the name of the listener or the third person to show the speaker respect to the person. So, it should never be used with the speaker's own name. So, bawal mo siyang gamitin sa sarili mong pangalan. Kaya ako po si Juan. So, watashi wa Juan desu. Bawal mong gamitin yung sa sarili mong pangalan, yung nakaganito. Ako po si Mr. Juan. So, watashi wa Juan san desu. Yung mali, no? Gagamitin mo yung sang sa listener at saka sa third person. So, yung sang, naka-polite lang. Kasi gamit ng sang to show the speaker respect to the person. Sa madaling sabi, naka-polite lang. Kasi nag-show ka ng respect eh. No? Ito polite, yung sang. Mr. at saka yung Miss. Yan. Yung meron pang mas polite dito. Sama. Mr. or Miss din yung meaning. So politer than politer than sang. Ito polite at yung naman, yung bata. So yung tawag sa kun. Pag babae naman. So yun yung yun yung sang, yung chang, no? Chang. Kaya lang yung kun, meron siyang dalawang gamit, no? Yung Mr. So, not polite. Yung yung not polite niya, dito sa Mr. is yung kun. Yung chang naman, so sa babae, so naka-not polite, no? Yung yung not polite dito, yung Miss. So, yun yung chang. So, yung kun at saka yung chang, so meron siyang dalawang gamit, no? Sa bata at saka sa matanda. Yung sa matanda, naka-not polite nga lang siya. So, ito masyadong polite, yung sama. Basta sa Japanese, baliktad. Mr. Juan. So, pag naka-Japanese, so, Juan-san or Juan-sama o Juan-kun. No? So, kaya ng example ano ka to wa mirasan desu ka? Pwede mo siyang gamitin sa listener sa third person. Kaya ng Santoso-san wa gakusei desu ka? So, Mr. Santos. So, student po ba kayo? So, Mr. Santos, student po ba kayo? Santoso-san wa gakusei desu ka? Ito double meaning. Pwede siya sa third person. Yan. Santoso-san wa gakusei desu ka? Si Mr. Santos po ba ay isang student? Wala kang babaguhin doon sa sa naka-Japanese. Pero iba yun sa taas. Double meaning yung yung sentence na yan. Santoso-san wa gakusei desu ka? Si Mr. Santos po ba isang student? Isa naman. Santoso-san wa gakusei desu ka? Mr. Santos, student po ba kayo? Yung ginagamit yung sang. Bawal siya sa sarili mong pangalan.
Example lang. Ito, kausap niyo yung listener. Are you a student? Tanong ni Mr. Suzuki doon kay Mr. Miller. So, student po ba kayo? So, mira-san wa gakusei desu ka? Ano yun? Ganon din yung pattern. Nan-wan wa nanto desu ka? Sana sa listener to. No? So, Mr. Miller, student po ba kayo? Yung sa third person. Dito sa isa. Ganon din eh. Ganon din yung pattern, no? Kung napapansin nyo. So, nan-wan wa nanto desu ka? Pero iba yung meaning. Si Mr. Miller po ba isang teacher? Ito third person to, no? Isa. No, hindi po. So, hindi po siya teacher. Kasi yung ano, yung sang ginagamit siya sa listener at saka sa third person, no? Ilang sa ano? Yung sa isa pang punto ng paggamit ng sang. So, referring directly to the listener, the word anata, you, is not commonly used if you know the listener's name. The listener's family's name followed by sang is usually used. So, ano pala, yung mostly na ginagamitan ng sang is yung apelyido. For example, yung pangalan mo, Juan de la Cruz. Yung mostly na kinakamitan ng sang is yung De La Cruz. Mr. De La Cruz. Yan. Hindi naman mali pag Mr. Juan. Kaya madalas De La Cruz yung ginagamitan ng sang. Mr. De La Cruz. So, student po ba kayo? So, De La Cruz sang. De La Cruz sang wa. So, gakusei desu ka? Kaya pala apelyido to. Yung Miller, apelyido yan, no? Yung family's name eh. Yung Miller, apelyido yan. Kasi yung pangalan niya si Mike. Si Mike Miller eh, no? Kaya pala Miller yung nilagay doon. Yung pangalan niya Mike, apelyido na Miller, no? Kaya yung tanong, Mr. Miller, student po ba kayo? Huwag mong gamitin yung anata. Kasi, kumbaga, yan sa kanila eh. Hindi maganda sa pandinig sa mga Japanese. Yung anata, no? Pero hindi siya wrong grammar. Anata wa gakusei desu ka? So, student po ba kayo? Hindi naman siya mali sa grammar, pero hindi siya kumuna ginagamit yung anata, no? So, gumamit ka na lang ng apelyido. You know? Instead na ito yung ilalagay mo, anata, so yung apelyido na lang. No? Yung Mr. De La Cruz, student po ba kayo? Pag hindi mo alam yung pangalan, so ganun din. Huwag mong gamitin yung anata. Pagkausap mo superior. Sumimasen ga? Gakusei desu ka? So, excuse me po. Student po ba kayo? So, bawal mong gamitin yung anata kasi hindi maganda sa pandinig ng mga Hapon. Pag ikaw yung magtatanong sa kanila, yung subordinate to superior. Hindi maganda gamitin yung anata eh. Pag ikaw yung magtatanong dito sa superior. Okay lang sana pag superior to subordinate. Kasi okay lang na gumamit ka ng anata. Palaging tanong yan sana sa interview. So, anata wa gakusei desu ka? Tanong, superior. Okay lang no? Pero subordinate to superior, so wag kang gumamit ng anata. So, either ito yung gagamitin mo, pag hindi mo lang yung pangalan, sumimasen, excuse me. O yung apelyido. So, yung dito sa yung sasam. Ito pala yung pinaka-last dito sa
lesson 1. Isi-send ko rin ano. So, meron tayong assignment, every lesson. Listening at saka reading. Ganun yung sagot sa ano. So, dito sa muna. So, ano lang yung isa. Nakakanji pala to. So, kung kaya mo siyang sagutan ng naka-Japanese, so okay lang. Pero, meron din namang Romaji. No? So, dito sa Muraichi, sa lesson 1, so ilagay mo lang yung trabaho nilang apat. Ano yung trabaho nilang apat dito sa drawing? Ito yung trabaho nila. No? So, kagaya ng example na to, si Mr. Yamada, yung trabaho niya dito is engineer. No? Yan. Ilagay mo lang dito, engineer. Yun sa Nibang. So, kung ano yung nilagay mo na trabaho dito ni Misato Suzuki, Taro, at saka ni Mr. Juan, i-construct mo lang siya into one sentence. Gamit yung pattern na ito, no? Yung nanwanwa, noun to des, no? So, for example, no? Para klaro lang. For example, Juan. For example, yung nilagay dito, yung pangalan dito, Juan. Yung nilagay mo, tawag dito, Gakusei na lang. Yan. Yung student, no? So, pagdating dito sa baba, so ganito yung gagawin mo. Gawin mo siyang ganyan. Noun wanwa, so noun to des. So, magiging Juan Sangwa, so Gakusei desu. Si Mr. Juan po ay isang student. No? Gagawin mo na siyang ganito. No? I-complete mo na lang dito. Basta sundan mo yung pattern to. Yan. Yan sa 3, sangbang. So, yung trabaho mo dito. Then, maglagay ka ng kahit anong pangalan. Then, kung ano yung trabaho mo dito sa taas, yun din yung trabaho na ilalagay mo dito kasi magmo ka. Magmo ka din, no? So, dito sa blanco na to, so pangalan din ng tao. Kaya lang, iba na yung trabaho niya. Kasi magwa ka na dito. No? So, yung una at saka pangalawa, magkapareha lang yung trabaho. Pangatlo, hindi na. Kasi isang beses ka lang magmo. No? Yung sa kay Miss Karina. So, ilalagay mo lang siya. Ilalagay mo lang kung saan siya nag-aaral. Then, ilang taon na siya. Si Miss Karina. No? Yun sa Nibang. Ito, pangalan mo. Saan ka nakatira. Company mo. Then, ano yung trabaho mo doon. Then, ilang taon ka na. So, kahit hindi totoo, basta tama lang yung pagkakalagay. No? So, ganoon din dito. Pangalan ng kaibigan mo. So, saan siya nakatira. So, company. O yung sinasabi doon na organization or some kind of group. Then, kung ano siya doon.
at saka ilang taon na siya. No? So dito is pipili ka lang doon sa dalawa. Kung alin po sa dalawa yung tama. Choices lang doon sa pinakalas. May tanong ba niya? Okay lang, okay lang. Mas maganda din na sumasagot na sit-in para ma-practice din. Malaman mo kung saan ka nagkamali. No? So, ano naman na-send ko na. Sagutan mo lang siya, no? So, dito tayo sa listening. So, dito sa Mundaichi, kung ano yung tanong, yun yung isusulat mo. Huwag mo siyang replyan. Yung tanong lang yung isusulat, no? Baka re-replyan eh. So, i-play natin para klaro lang. Mondai. 第1課。1番。例 Pag sinasabing Ray, ibig sabihin example pa lang. Huwag muna kayo magsulat kasi example pa lang. あなたは先生ですか? Anata wa sensei desu ka? So, yung tanong na yun, yun yung isusulat mo. No? Pag sinasabi na yung ichi, doon na kayo mag-start. No? 1 Yan. Pag sinasabi ng ichi, so i-start na kayo. あなたはサントスさんですか? So, ano yung tanong na yun? So, yun yung isusulat din. No? Yan. Baka ma-reply yan eh. Huwag yung reply na yung tanong lang. Isusulat. Yan sa nibang. Yan sa nibang. So, pakinggan mo lang mabuti yung audio. Kung alin dito sa tatlong drawing na ito, yung tinutukoy doon sa audio. No? Pagyan ng example na to. Play natin. 2番。例佐藤さん、おはようございます。おはようございます。 So yun, is Ray pa lang, example pa lang. So sabi ng lalaki na good morning. Sabi naman ng babae, good morning din. Ibig sabihin umaga, good morning. Ito, gabi naman to. So yun yung mali to. Gabi na, alas 9 na yung oras. Ito, alauna na, 1 p.m. na. So konnichiwa na yan. No? Sabi niya good morning, ibig sabihin umaga. So ito yung sagot doon. No? Yan. Alas 7 pa yung oras. So, yan yung gagawin dito sa 2. Yung sa 3. So, pag mali, so ilagay mo yung X o yung batsi. Pag tama, so ilagay mo yung maru o yung bilog. May tanong ba din? Hindi ma-view. So, isend ko na lang sa Messenger. Try natin sa Messenger. So, ano? Saan ba yung GC? Ito yata. Try ko yung send nila. Baka ma-open dito. So try lang buksan dito sa Messenger baka ma-open. So dito na sa sa Mundai-san. Pag tama, ilagay mo yung maru o yung bilog. Pag mali, so ilagay mo yung batsu o yung X, no. I-play natin para klaro lang. No? So ipasa siya bukas. Basta before mag-start yung klase. Kasi i-check natin. No? Ipasa niyo siya dito sa Messenger ko. Yung pangalan ko. May nakakataka na. Direct message, sir. Ay, sensei. Direct message po ba? May message lang. Huwag dito sa GC baka makopya. Sige po. PM. Ay, sensei. Arigato.
So pwede mo siyang isulat kaganyan. Pwede mo siyang sulatan. Pwede ring diretso na sagot. Pwede din naka-type, no? Depende sa'yo, no? Kung paano mo siya sagutan. Pwede din naka-type, pwede sulat, no? Pag sulat, klaro lang yung sulat, baka hindi mabasa. Sa automatic mali na agad pag hindi mabasa. So dito sa 3, i-play natin. Kakataka na siya, Sensei, no? Walang katakana. Yung katakana is pagdidepende sa words. Hiragana yung madalas na ginagawa. Ay, hiragana pala, sorry. Hiragana. Bali, isusulat po namin siya in hiragana, gano'n. Pag kaya nyo na, pwede mo sulat sa hiragana. Pag hindi pa, so madila muna. Mati. Okay, Sensei. Kapit. So, yung hiragana pag magaling na talaga maghiragana, pa-start ko lang. So, kahit Romaji lang muna. Kaya sa muna isang 3番、例1。太郎くんは何歳ですか？ 8歳です。 ito example pa lang. Tanong ng babae dun sa lalaki kung ilang taon na daw si Taro-kun. Sabi niya, Hasares, 8 years old na po. No? So may mag-uusap yung dalawa, no? Then pinakalas, may magtatanong yung ganito. 太郎くんは10歳です。 Taro-kun wa 10 歳です. Si Taro-kun daw ay 10 years old na. Kaya't mali yung sagot kasi yung pinag-usapan nilang dalawa, si Taro-kun ay 8 years old pa lang. Then yung tanong, si Taro-kun ay 10 years old na daw. Kaya't mali yung sagot, no? Ayan. Dito naman sa tama, yung tama yung sagot.例2。サントスさんは先生ですか？いいえ、先生じゃありません。会社員です。 So tanong ng babae dun kay Mr. Sa lalaki, kung si Mr. Santos ba daw isang teacher? So sabi niya, hindi po, isa po siyang company employee. No? Then ito yung tanong, no? サントスさんは会社員です。 So si Mr. Santos daw ay isang company employee. So tama. Kasi sabi ng lalaki kanina, hindi po teacher si Mr. Santos, isa po siyang company employee. Din yung tanong, si Mr. Santos daw ay isang company employee. Kaya tama yung sagot dito. So ganun yung dito, no, sa 3. Kahit mahirap sagutan, so try nyo pa rin sagutan para at least malaman mo kung saan ka nagkamali. So yung natirang oras, so idagdag ko na lang na example doon sa diniscuss ko kanina. Dagdagan natin na example, no? Example na para mas maintindihan pa. Example dun sa book. Unahin natin yung dito. So, ito lang. So, anata wa blank disk ka? So, watashi wa Mira desu. Kita sa online.
So yung sagot, Hai watashi wa Mira desu. So ako po, opo ako po. Si Miller. Na. So yung sagot na, opo ako po si Miller. So ano yung tanong doon na ganito yung sagot niya? Na? Siyempre yung tanong niya, tayo po ba si Mr. Miller? Tayo po ba si Mr. Miller? So anata wa Mira-san desu ka? Lagay dito. Ito walang sang yung yung sagot kasi siya yung nagsasalita sa sarili niyang pangalan. Yung sa isa, Hi, America Jin desu. So, opo. So, American po. Sabi-sabihin, si Mr. Miller po ba ay isang Amerikano? Opo, American po. So, Mira-san wa America Jin desu ka? So, Mira-san wa America Jin desu ka? Hi, America Jin desu. Isa pa. Yung sagot, iye, America Jin ja arimasen. Igirisu Jin desu. Hindi po isang Amerikano. Hindi po siya isang Amerikano. Isa po siyang British. Ibig sabihin yung tanong, si Mr. Watts po ba ay isang Amerikano? No, hindi po siya isang Amerikano. Isa po siyang British. No? May ano pala to, nakamo pala to. Si Mr. Watts din po ba ay isang Amerikano? Yan. So, wato-san mo America Jin desu ka? So, iye, America Jin ja arimasen. Igirisu Jin desu. No? Or, ano kata wa? So, ito yung donata. Ano kata wa donata desu ka? Ibig sabihin, sino po? Yung tao na yun. Santos o Sandes? Si Mr. Santos po. O Teresa Changwa, yung sagot, 9 years old na. Yung tanong doon, so ilang taon na? Ilang taon na po si Teresa? Yung nansay. So Teresa Changwa nansay desu ka? Ilang taon na po si Teresa? 9 years old na po. Kyusai desu, no? Sampulan daw natin yung diniscuss natin kanina sa
Hanap tayo yung no, no? Dito wala. Yan. Na, Mira-san wa aimshi no shain desu. Yan sa nanwa no, to. So, Mira-san wa aimshi no shain desu. Si Mr. Miller po ay isang empleyado sa IMC. Okarina-san wa fujiri gaku no gakushi desu. Gakushi desu. Si Miss Karina po ay isang student sa Fuji University. So, patanong to eh. No? So, kaya ng example sa drawing. So, sa no pa rin to, no? Isa no pa rin. So, si Mr. Juan ay isang doktor sa Kobe BUN. Si Mr. Juan po ay isang doktor sa Kobe BUN. So, Juan-san wa Kobe BUN no? Then, isha desu. Isang sample nun. So, si Miss E ay isang researcher sa EKC company. Si Miss E po ay isang researcher sa EKC company. Yung EKC pangalan ng company. So, isang wa. Then, EKC no. So, kinkyusha desu. Last na lang ito na. Si Miss Karia, tapos na pala ito. Si Mr. Santos na lang. Si Mr. Santos ay isang empleyado sa, tapos na din pala yung empleyado. Ito na si Miss Karina. So, si Miss Karina po ay isa, student. Tapos na din pala si Miss Karina. So, kenta rin na. Tapos na pala. Kahit ito na lang muna. Review na lang din, no? Doon sa diniscuss natin. May recording naman pag hindi pa masyado naintindihan at saka yung notes. Yan. So, since time na din, mag-greetings na lang din tayo. Ay. So, domo arigatou gozaimasu. Ta otsukare sama deshita. So, mataas na ni. Ingat po. Bye-bye po. Ay, otsukare sama deshita. Jane, sensei. Ay, ingat po. Thank you. Salamat po.